Okay guys, so ito na pala yung continuation natin ng part 2 kung saan naman ayusin naman natin siya sa Photoshop. So kung gusto nyo mapanood kung paano naging ganito to, kasi ganito lang siya before. So sa part 1, inayos natin yan. So ngayon, diretso na tayong part 2. Kung gusto nyo mapanood kung paano siya naging ganito, panoorin nyo yung video sa part 1. Nasa baba lang nito ng video ng part 2. So ngayon, talo na tayo ng Photoshop. So katulad yung sinabi ko, mas maganda kung naka-subscribe kayo kasi ang daming benefits ng naka-subscription kayo. So very important din sa panahon ngayon para sa akin yung generative fill, very important siya. So tayo. Beta, nakita niyo beta kasi usually kasi dalawa naman yan eh. Isang beta at saka yung Photoshop talaga. Pero ako kasi mas nasanay na akong mag-work sa beta. Wala naman siya pinagkaiba. May mga features lang siyang mas advanced na sinusubukan nila dito sa beta. So natatry ko siya agad. Kaya bihira akong gumamit ng Photoshop talaga na yung release nila. So lagi ako nasa beta. So yan, katulad niya may new update. So yan, yun yung maganda talaga pag nakasubscribe ka. May subscription ka. So yun, diretso na tayo. So ito na ngayon, ito yung mga sinasabi ko na lilinisin natin. Very important talagang nililinis itong mga ganito. So dito papasok yung mga generative fill. So yan, generate natin siya. Lilinisin natin. So okay na ako dyan. So itong mga part na to, kahit hindi na natin siya i-generate. So, tulak-tulak na lang natin. For the purpose pa na lang naman. Tutorial. So yan, nililinis ko pa siya talaga. Hindi ko siya binibigay sa client na madumi. Actually yan din, pero hindi naman ganun ka-important. So ngayon, ito yung gusto kong gawin. Sa kasi, ayoko na may mga parang may mga gap. For example, yung mga ganito. Yung mga part na yan may gap. Ayoko niyan kasi parang ang luwag niya sa plate. Di ba? Parang ang luwag niya. Parang buo siya pero hindi siya nagko-connect. So what I do is kino-connect ko yan. Nag-degenerate ako dyan. So try natin i-connect. Yan. Pwede na. Totoo part na to. Di ba? Iniwasan ko yan yung mga butas-butas na ganyan. So in-edit ko siya. Yan, itong part na to. Yan, itong part na to. Yan, diba? Tulad yung sinasabi ko kanina, mas maganda siya kung nakikita nyo na napupuno siya. Kesa yung parang may mga bakante siyang space dyan, may butas dyan. So, parang ganda yung tignan pag buo siyang ganyan, di siya. So ito, hindi ko nililinis tong part na to yung nasa baba. Itong rice na to, may perfection dyan. Kasi ang ganda niyan tignan. Mas nagmumukhang natural yung plate. So, ayan, nalinis ko na yung mga part na dapat linisin. Then, ang gagawin ko ngayon, kunwari nag-request si client na gusto nila ng parang wala nang background. So, ginagawa ko naman siya, pero hindi lahat ng plate. So, dadayain ko na rin. Sinasama ko na siya sa ginagawa ko. So, binibigyan ko sila mga ilang plate lang, gano'n. Kasi kung i-edit ko lahat, kawawa naman ako. So, yan. Dapat kasama tong part na to. So, yan. Pinipencil ko yun. So, yan. Kunwari okay na yan. So, yan na yung plate. So, i-adjust natin yung sukat niya. So, yan. Then, lagyan natin ng shadow.
Lagay tayo ng drop shadow. So dito yung bagsak ng shadow. Kasi dito yung madilim. So dapat dyan ibabagsak yung shadow. Okay. Para makita natin, maglagay tayo ng magandang kulay. Saan pa? Ito siguro. Yan. Tingnan na tayo ng background. So, adjust natin yung kulay ng shadow. Gano'n ba ang gusto ko? Malayong shadows or yan? Pwede naman malapit. Pero, gano'n ba? So, nilalaro ko siya kung feeling ko maganda. Masyadong malayo. Feeling ko okay na yan. Then, so opacity niya, diliman natin ng konti. So, yan. Baba pa natin para binta pa ng shadow niya. Taas natin konti. Dito ba? Yan. Kumari. Yan. Okay na yan. Then, parang matutuhanan kasi parang may nakikita akong parang black dito. Yan, may black. So, ayan, tatanggalin ko yan. Para mas totoo. Support ng kabila. Diyan. Pero parang kulang pa, di ba? Kasi mukha siya nakalutang. So, magkikreate ako ng rin shadow. Kasi kailangan ko siya. Para ang tawag doon, hard shadow. So, ito yung parang sa ilalim, siya yung mas malinaw na shadow eh. So, natin konti. Ma-adjust naman natin yung later. Yan yung hard shadow. So, papalambutin lang natin ng konti. Hindi naman kailangan ganyan ka-hard. Hanapin natin yung tama lang. So, yan yung hard shadow. Dito natin ng konti. Yan, then mas makatotohanan. Hindi natin lagyan dito kasi dapat ditong part na ito maliwanag pa ito eh. Itong part na to. Yung part na yan dapat maliwanag yan. So yan, ito wala to dapat kasi dyan yung tama ng ilaw. So alisin natin yun. So basically ang tapon ng shadow dapat nandito lang sa part niya. Kasi pag tinignan mo siya, sobrang liwanag niya. Diba? So, dapat to explain. So, dapat itong area na to. Yan, yung area na yan. Diyan tumakbo yung liwanag. Yan. So, tama lang na dapat dito walang shadow. Ang shadow dapat nagsa-start dito. Ayan, pa ganyan. So, yan yung ginawa natin. Linis natin siya. Check natin yung mga shadow natin. So, yun. Tama naman. Bawasan pa natin ng konti. No-OC ako. Yun. Yan. Wala yan dapat. Wala rin ito. Ito yung sinabi ko. So, yan. Parang ganyan. So, yun. Pakikinabangan na nila yan. Bibigay ko na sa client yan. So, depende na sa kanila kung anong gusto nilang gamitin yung plate. Kunwari gusto nilang palitan, at least diba, napapalitan nila. So, parang bigyan mo na lang din sa client mo yun. Usually gano'n naman ako. Diba? Ayan, ganyan siya. Bahala na sila kung saan nila gagamitin. At least diba, nakatulong ka. Yun yung importante doon. Yun. Sana may natutunan kayo ngayon dun sa dalawang video. Kung di nyo napanood yung una, ito na lang ang nakita nyo. So, panoorin nyo yung first video para mas maintindihan nyo kung paano tayo nakarating dito sa part na to.
So, yun lang. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, please like, subscribe, and yun. See you next time sa next video. Salamat!